Magandang araw po sa ating lahat. Una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat isang linggo po ako na nasa bahay. Hindi ko pinapatay ang aircon. Mahirap po yung galing ka sa ibang lugar na malamig. Hinahanap mo yung lamig. Kaya ako po'y nainitan at napagod. Ay isang linggo po ako na nakahiga lamang at nasa bahay. Ngunit salamat sa Panginoon sa inyong kabutihan. Sapagkat nagtatangka na ako na tumawag ng ibang pastor para tumayo rito. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas para makarating dito sa araw ito. Kaya purihin natin ng Diyos. Ang pangalawa pa po ay dumating na maaga rin si Chris at may nag-drive para sa atin. At siya na talagang limitado po yung aking galaw. Hindi ako makatayo basta sumasakit para kalamnan ko. Pero ito yung aking hiniling sa Panginoon na gamitin niya ako ngayong umaga. At naway excited po ako sa ating pag-aaral. Kaya napakaganda po ito na ang pamanggat nga po ng ating pag-aaral na sa part 4 na po tayo ay yung living and loving the good life. Yung sa bawat araw po natin na gusto nating mabuhay. May mga tao kasi, ayoko nang mabuhay. Parang walang kwenta ang buhay. Parang araw-araw na lang hindi maganda. Pero bilang mga mananampalataya, okay, ay dapat gusto nating mabuhay at talagang gusto natin ang makita ang magandang araw-araw. Okay? At ito po nga ay pag-aaralan natin sa talata na ating tutong ngayon na ayaw gumalaw. Ayan. Okay. Naanyahan ko na muli tayong tumayo at ating pong basahin bilang pagkalaw sa salita ng Diyos. Sa verse 8, umpisa natin sa verse 8 kasi yan po yung panimula para magkaroon tayo ng background. Sabi po dito sa verse 8, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, mahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at magpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ang masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sinusumpa sa inyo. Sa halip pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang kamanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at sagalang pamumuhay, ilan nila'y tigilan sa paghahabi ng kasamaan, ang anumang panlilinlang at mandayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. At dito sa verse 12, bakit wala? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanyang pagdaing siya ay nakikinig, ngunit sa mga masasamay siya ay tumatalikod. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayo umupo. Sa mga nakaraang mga panahon na ating nakita sa balita ay yung mga tao ay sa DPWH ay naglipa na yung pera. No? Maraming tao ay yun ang gustong buhay. May nagbibiro nga. Sabi ko sa inyo na yung engineer magtatrabaho, gusto niya magtrabaho sa DPWH kasi yayaman nga naman sa limpak-limpak ang salpid. So yung mga tao ay para sa kanila ang good life ay makakapagkasino ka pa. Maraming lahayaw sa buhay pag marami kang pera. At yun ang kailang pananaw. Di ba? At yan po ay, kaya po yung iba ay iniimbestigahan yan. At sa ngayon, ating bansa ay talagang nalululod sa mga ganyang kasamaan. Okay? At ayon po sa ating pag-aaral, yung nakaraang mga linggo, ay nakita po natin ang buhay ni Solomon. Diba? At si Solomon po ang nagsabi nito, sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha, yung Creator.
sa panahon ng ng iyong kabataan, bago pa dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. So kung gusto mo talaga ng magandang buhay, okay? Gusto mo na talaga ng maayos na buhay araw-araw, ang mahalaga sa umpisa pa lamang, kabataan mo pa lamang, ay kilalanin mo na o lalahanin mo na ang lumikha sa iyo, ang Diyos. Okay? So sabi nga, the good life, the life that is full of good days, na punong-puno ng magagandang araw sa iyong buhay, ay dapat mong alalahanin ng Diyos, the life that is set on Him. Okay? Kaya, maliwanag po sa Biblia, napakaganda po talaga na maturuan natin sa Proverbs 22 verses. Turuan mo ang bata hanggat maliit pa siya. At paglaki niya, ay hindi niya ito malilimutan. Kaya, tayo po ay may ministry sa sa mga bata. Maging po si laman ng Facebook ngayon ay si Charlie Hurt. Ay talaga pupunta siya sa university para turuan ng mga bata sa young people. Kasi nabago na talaga. Iba na ang klase ng buhay na hinahangad nila. Okay? So, hindi na nakita ang sinasabi ng Biblia na alam natin si Solomon ay dumating sa yugto na yun. Lahat ng pera. Ganyan. Hindi nagbabasa kasi yung mga engineer na yun yung mga congressman natin o sino mang involved dyan sa corruption na yan. Akala nila para gumanda ang buhay nila, maraming pera. Di ba? Yung katanyagan. Di ba? Kasikatan. Lahat ng mga accomplishment, mga project, kahit ghost project, di ba? Makapagsabi lang na may project, di ba? Lahat ng katanyagan o fame, all the women, di ba? Papakarami, sino ba tatalo pa kay Solomon? Di ba? Kahit si Agimat, di ba? Ang daming asawa, di ba? Meron parang bang si Dolphy, di ba? Bakit na maraming sikat na maraming babae? Pero meron pa bang hihigit kay Solomon? Sabi niya, wala na. Lahat ng kayamanan. Everything brought to him, emptiness. Baliwala. Okay? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Okay? Pagbasa nga, hindi sila nakikinig at nagbabasa ng Biblia, kaya inuulit lang nila ang nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa iba pang mga lugar. Kaya sinasabi sa atin ni Solomon, remember God. Ito ang susi sa magandang buhay. Okay? So, yan po ang ating makikita natin na sinasabi ni Pedro sa atin, sa ating pag-aaral na ito, sa verse 10. Nasa verse 10 na po tayo. Actually, itong verse 10 na ito ay ikinote niya sa Psalms 34, verse 10 to 12. Okay? So, dito makita natin na si Peter ay kinuha niya yung teksto natin na pag-aaral sa verse 10 ng First Peter chapter 3 sa Old Testament. Okay? At makikita natin sa lumang tipan, ang mga tao noon ay naghahangad ng mabuting buhay. Diba? So, yun po ang hinahanap at hinahangad ng tao. Sa lumang tipan pa, sa bagong tipan, hanggang sa ngayon. Yan po ang hinahangad ng tao. Magkaroon ng magandang buhay. At makita niya ang araw na mabuti. Okay? Pero, sad to say, maraming nagpapakamatay. Kasi hindi nila makamit. Kasi nga, mali ang kanilang pananaw. Hindi na alam paano magkakaroon ng magandang buhay. So, si Pedro ay nagbibigay sa atin ng sagot sa mga talatang ito para makakita tayo ng magandang buhay. At alalahan natin para maintindihan natin ang konteksto na ito. Okay? Sa human point of view na makita natin. Ang mga taong sinusulatan niya, maganda ba buhay noon? Hindi. Pine-persecute pa sila. Sila'y kinamunian. Tinatanggihan siya ng lipunan. Talagang namumuhay sila sa mga tao na ayaw sa mga mananampalataya. Kaya nga sabi doon sa chapter 1 verse 1, sila yung mga alien. Mga dayuhan kayo. Sino ba kayo?
Hindi kayo nababagay sa amin. Ibang-iba ang takbo ng buhay nyo kaysa sa amin. Hindi kayo nababagay dito. Kaya para sa kanila, nabubuhay sila sa mga tao na walang talagang hindi nila tinatanggap ang Christian faith, whatever. Kaya inaalipusta sila, inaakusahan sila, pinapersecute sila, nagsasuffer sila. Kaya yung good life ay tanging hinahangad lang niya. Ano kami mangyayari ito, ganitong sitwasyon namin? Okay? So, sinasabi ni Peter sa kanila, okay, kung gusto niyo talaga na magkaroon ng magandang buhay at magandang araw in spite sa nararanasan ninyo, ano sabi niya sa verse 8? Ano sabi niya? Para tayo magkaroon ng magandang buhay, mahalin natin ang ating buhay and good life. Ano sa ating verse 8, sa ating pag-aaral? You have to have the right attitude. Kinakailangan meron tayong ugali na harmonious, okay? Meron tayong pagkakaisa, sympathy, and also in kindness. Sa Tagalog ay magdalayan tayo, nagmamahalan, o baga nahihirapan tayo pare-pareho, magmahalan tayo, bilang magkakapatid, mag-unawaan tayo, magpakumbaba tayo. Hindi tayo mag-aklas. Okay? So yan po ang tinasabing na ibig sabihin ng right attitude. Okay? It's not on the outside, hindi yung possessions mo, hindi yung education mo. Okay? Kung ano meron ka o pleasure mo, no, it's not. It's not on the outside. It's in the inside. Okay? Yun po ang sinasabi dito. Pangalawa, para magkaroon ka ng mahalin mo ang buhay mo at nakita mo araw-araw na mabuti, ay kung meron mang umalipusta sa iyo o gumagawa ng masama sa iyo, it's either by action or salita. Ano sabi? Hindi tayo yung tamang response. Hindi tayo gaganti. Okay? So yan po ang sinasabi ng Biblia at yung pinag-aralan natin. Sabi kasi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Diba? Siya ang gaganti. At maliwanag po yan sa Old Testament. Okay? Yun natin. Ano sabi sa Old Testament? Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. So yun po yung tamang response sa kabila na pinapersecute ka, pinahihirapan ka, pinalapastangan ka, pinagwiwikaan ka ng mali, huwag kang gaganti. Okay? So yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. At pangalawa, sabi diyan sa Proverbs verse 20, verse 22, sabi niya, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh sa kanya ka magtiwala. So wikang English sabi, do not say this. Do not say. Huwag mong sabihin daw, I will repay evil. Okay? Gagantihan ko ang gumagawa sa akin ng masama. Ang sabi niya, wait for the Lord. Hintay mo ang Diyos and He will save you. Okay? So maliwanag po yan na ayaw ang tamang response kapag may gumagawa sa iyo ng masama, huwag mong gayahin. Uminura ka, huwag mong murahin. Pero yun ang instinct natin, di ba? Tama? That's the natural instinct. Kasi sabi, animal instinct. Apakan mo yung aso, pusa. Pero ang bilis ng pusa at aso, di ba? Kakagating ka niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong gantihan ang masama. Ang masama. Bakit? Kasi tutulungan ka niya sa kanya magtiwala. Okay? And then, at huwag mo rin sabihin to, sabi doon sa Proverbs 24 verse 29, sabi niyan, huwag mong sabihin, ito sasabihin ko nagbanta ka, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Nagtapon ka ng basura, tatapunan ka ng basura. Malimit yung sabi natin yan, di ba? Ginawa mo ito sa akin, gagawin ko na sa inyo. Anong ginawa mo? Okay? So, anong maliwanag po yan na tinuturo ng banal na kasulatan, hindi yan ang tamang response natin.
Iwanag po ba? Kaya sabi ng ating kapakinggan kanina sa Philippians, magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ni Kristo. Tingin, ano sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 23? Nang siya'y insultuhin, gumanti ba siya? Hindi. Hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan. Okay? So dito makita natin yung sinasabing doing evil, it is action. Yung insultuhin ay iyan yung verbal, makita natin. So, si Jesus Christ nakaranas ng verbal abuse at gayon din yung physical abuse. Nang siya'y pahirapan, nagbanta ba siya? Oy, babalikan ko kayo. Hindi, di ba? Sa halip ay ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. So, maliwanag po yung mga kapatid. Sabi niyo, Pastor, unfair naman. Papahirapan na lang ba tayo talagang mga mananampalataya? Yung po ang turo ng Panginoon. Diba? Maging kaiba-iba tayo talaga. Ang likas ng tao ay gumanti. Pinapanood ko sa Netflix yung Trigger. Ang ginawa niya ay namigay siya ng baril para pumatay. Yung galit ang tao. Pag nakikita niya galit ang tao, bigyan mo baril niya para hustisya. Patayin niya yung mga. Ganun ang sistema ng mundo. At ang sabi nga niya, mas maraming gustuhan ng baril kaysa sa ayaw ng baril. Nakakalungkot. Kasi gusto nilang kumanti. It's the natural. Pero ibang-iba talaga ang sistema at panuntunan ng Panginoon. So, kinakailangan na magkaroon tayo ng tamang attitude at karoon tayo ng kapayapaan, harmony, and sympathy, and kindness, at hindi tayo gaganti. Okay? So, ang good life nga, ulitin ko sa inyo, hindi ito on the outside, kung ano yung meron ka, na-accomplish mo, o meron kang pleasure. Kasi yun ang panuntunan ng tao, di ba? Accomplishment, good education, pleasure, di ba? Yung tatlo. Okay? It's not. Kundi yung kung ano ang meron ka sa kalooban mo. It is the right attitude and the right response. Okay? So, dadako ngayon tayo sa pangatlo na kailangan natin, ano meron tayo dapat? Magkaroon tayo ng right attitude sa verse 8. Magkaroon tayo ng right response sa verse 9. At yung pangatlo ay kinakailangan magkaroon tayo at mamuhay tayo by the right standard o tinatawag nating authority. Okay? At basahin natin dyan sa verse 10 to 11. Sabi nga dyan sa talatang ito, sabi niya, ayon sa nasusulat. Ibig sabihin, ito ay kinuha ni Pedro sa Psalms 33 at 34. Okay? Ano yung nakalagay doon? Ang mga nagnanais ng papayapa o good life, okay, at saganang pamumuhay. Ano dapat gawin na? Dila nila yan, pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panglilinlang at mandarayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Okay? So, dadako tayo sa pangatlong punto, the right standard or the right authority. So, kung gusto daw natin na mahalin natin o gusto natin mabuhay at makita ang ating buhay na maganda araw-araw, magkaroon tayo ng tamang standard. Mamumuhay tayo ng standard. At yan nga po ay makikita natin dyan sa verse 10 and 11. At nawala. Mahalaga po yung excuse po. Pansinin niyo po yung salitang di ba kaya yung word na for. Sa Tagalog, sabi niya sapagkat ang
magnanais. Kung gusto daw nyo ng mabuting buhay. Okay? Tama yan. Ang magnanais umibig sa buhay at makita ang mabuting araw. Okay? So, doon po nakasalala yun. Okay? Yung salitang for. Okay? Ang ibig niya, gawin mo ito, do this for or better because that's what the scripture say. Okay? Kung gusto mo na gumanda ang buhay mo at maganda ang tingin mo sa buhay mo araw-araw, ito ay nakasalalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. So dito makita natin na ang ginagawa ni Pedro ay to defend, okay, what he has just said in quoting the Old Testament. So pinagtatanggol ni Pedro yung kanyang katuruan at pinalalakas niya ito sa magitan ng kapangyarihan na makikita natin ito sa Old Testament na binabanggit nga po sa Psalms 34. Ngayon, ang tanong, bakit niya ginagawa yun? Kasi po, ang scripture o salita ng Diyos ito ay substantiating, okay? Nananatili po ito na makapangyarihang salita ng Diyos, okay? So, pinapakita po dito ni Pedro na yung katuruan na para magkaroon ka ng magandang buhay at maayos na buhay araw-araw, kinakailangan ang buhay mo ay ayon sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, ang sitwasyon, ulitin ko ha, ang sitwasyon nila, namumuhay sila saan? Maganda ba ang takbo ng buhay na? Kapaligiran lang? Hindi, di ba? Namumuhay sila sa isang difficult na sitwasyon, di ba? At sinasabi ni Pedro, ay maging papagpambaba kayo. Maging habagin kayo. Live harmoniously, sympathetic, brother with kindness, humility. Kapag ininsulto kayo, huwag kang gumanti. Yan ang turo niya, di ba? Sa verse 8, okay? And 9, di ba? Siguro sasabihin mo, parang hindi naman ata tama Pedro yun. Okay? Parang hindi reasonable. Kinakailangan, sinuntok nga kami. Chinismis nga kami, siniraan nga, pinahirapan kami. Ang natural na tao, kinakagumanti kami, di ba tama? So, yun po ang pwedeng sabihin ng tao. Okay? Kaya, sinasabi ni Pedro, okay? Ito ang sinasabi ng Diyos. Kung ano yung itinuro ko sa inyo sa verse 8 and 9, ito ang sinasabi ng Diyos sa Old Testament pa lang. Okay? Tingnan niyo sa Old Testament, sa Psalms 34. Ibig sabihin, katuruan na ito ng Panginoon. Hindi lang ito ang gusto ko mangyari sa inyo, kundi ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung Word of God mismo. Sabi, sino ang may gusto ng mahabang buhay? Sino ang may nais na masaganang buhay? Noong araw pa man, gusto na ng tao yan. Pero ang dapat gawin nyo, dila mo'y pigilan sa paghahabit ng kasamaan. The same. Exactly. Kung ano yung sinasabi sa 1 Peter chapter 3, verse 9, di ba? Tingnan nyo, huwag ninyong gantihan ng masama. Yung salita mo. Hey, bantayan mo yung sinasabi mo, salita mo. Kung merong gumagawa sa ng masama, by actions, okay? Binugbog ka, sinuntok ka, chinismis ka, huwag mong gayain. At sabi niya, huwag mong sumpain o inalimusta ka ang sumusumpa sa iyo. Bagkos ano dapat mong gawin? Pagpalain mo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Yan ba ang turo ng mundo? Hindi Makakalungkot, may mga bata. Pag binuli ka, banatan mo rin. May mga tatay na ganyan. Diba? Tama? Baka kayo, ganun din siya sabi niyo. Ang panuntunan ng Bible, hindi ganoon. Nakita niyo? Pag merong gumawa sa inyong masama, gagantihan mo ba? Tatay, nanay, maliwanag po ito.
Pag minura ka ba, sabi mo, murahin mo rin. Yan ba ang turo ng Panginoon? Hindi. Kaya hindi nagiging magandang takbo ng buhay ng mga kabataan ngayon ay dahil mali ang kanyang standard. Nakita niyo? Ito yung sinasabi dito ni Pedro. Sa Old Testament pa lang, sasabihin niyo, iba na panahon pa sa... Iba rin yung panahon ng Old Testament, iba rin yung panahon ng New Testament. Mas mahirap pa nga ang kalagayan nila kaysa sa kalagayan natin ngayon. Pinapersecute sila. Tayo ba pinapersecute? Sa ating pananampalataya, hindi Inggit lang, maraming dyan inggit talaga. Di ba? Pero, huwag nating gantihan. Kaya ano sabi ng Panginoon? O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Ano bakit? Kasi pag mayroong nagmura sa atin o umalipusta sa atin, napakabilis ng ating mga bibig, hindi natin makontrol. Kaya ito ay isang panalangin. Very practical. Kasi nga, mahirap i-control ang ating mga bibig. Okay? So, dito makita natin na nung paman sinasabi ni David, alam natin, inuusig siya, di ba tama? Ng hari. Kung ano yung mga paratang sa kanya masama. Pero, ano sabi niya? O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ba? Kahit ako, pastor, di ba sabi ko sa inyo, sa karsada, ba't na, hindi ko muminura. Sasabi ko na, wala ka na lang helmet, pero mali pa din. Motor ka, inaharang ka, ayaw ka padaanin. Nagmamayabang pa siya. Ang natural mo ay sigawan mo siya. Di ba yung iba, nag-aaway at tama. Hindi ko rin napigilan sarili ko. Sabi ko, wala akong helmet, huwag kang mayabang. Kaya, may galit ka rin, tama. Kaya lagi kang nagpe-pray na kapag may gumawa sa iyo ng masama o ay yung bibig mo, yan ang une. Diba? Kung makagat tayo, makakasuntok Hindi ba tayo mamamaril kaagad? Kundi yung yung pagsasalita. Okay? So, yan po makikita natin na right authority yung salita ng Panginoon. At kasi nga, ano sabi sa James, chapter 3, verse 6, sabi niya, ang dila ay parang apoy. Isang salita mo lang. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sumusunog ang lahat sa buhay ng tao. Kita niya na naglipanan na ngayon sa ngayon ang mga fake news. Ganyan. At lumaganap yung mga vlogger na makikita hindi na nagsasabi ng mga kasinungalingan. Yung nangyari yung sinabi sa inyo tungkol sa baril, yung kasamaan, ay kaya lumaganap at nagkaroon ng takot ng iba dahil i-news, binroadcast, diba? Dahil yan sa dila. Yung pagsasabi ng mga kasamaan. Yung pagchichismis, ganyan din yan. Yung pagsasabi natin ng hindi tama, inggit, dahil sa inggit o kasamaan man, nakakasira ko yan ng relasyon ng tao. Kaya, manalangin lagi tayo sa Panginoon na ang ating mga dila ay kanyang bantayan sapagkat isang apoy lang ito. Sabi ng Biblia, ang isang forest, okay, yung bushfire sa Australia, malimit po yan during summer season. Okay? December yan. Nangyayari po yan. Isang Pasko po nga noon kainitan po sa Australia. Kaya po sa kanila, bawal yung bote na iniinom mo na glass. Okay? Di ba? May mga inuming bawal na sa kanila itatapon. Kasi pag tinamaan ng araw yun, nagiging magnifying glass yun.
Pag tinamaan ng araw, nasusunod niya ang bush. At doon po kasi kahit mainit, napakalakas po ng hangin. At pag nagkaroon ng hangin sa bundok, hindi po basta-basta makakapasok ang bumbero. So, hindi niya po na kaya. Kaya niyang tupukin ang kagubatan dahil lang sa maliit na apoy. So, ganoon din po sinasabi ang dila, okay, ay para siyang apoy at nakakasama sa pagkatao. At ito nga ang apoy nito ay mula pa sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. So, destructive po siya. Kaya, akala natin, wala lang naman yun. Kwento lang naman yun. Kwento lang, majuk-juk mo. Pero, baka masama yun. Hindi totoo yun. Kaya maraming kaguluhan sa ngayon dahil sa mga fake news at sa mga masamang ginagawa ng tao. Okay? At ang sabi pa dyan, masaklap dyan, sabi niya sa verse 8 ng chapter 3, wala pang nakakapagpaamo sa dila. Kung yung aso, napapaamo mo. Sunod ka, doggy, stand, sit, di ba? Napapasunod mo, pero ang dila daw hindi. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Very destructive. Na mga kapatid, siguro ay it's about time na ngayon ay makita natin kung ito ay standard na ng mundo ngayon, kasi ng mga fake news, maling kwento, masamang salita, huwag natin silang gayahin. Okay? So, we need to control our tongue. Okay? At sabi pa rin dyan, sa verse 13 na ating pinag-aaralan sa Psalms 34 verse 13, sabi niya, keep your tongue from evil, and your lips from speaking deceit. Ang ibig po sabihin ng deceit means to lie. Magsinungaling. Okay? At very common po yan. So, ano sabi? Keep your tongue from evil. Ibig sabihin, i-avoid po natin ang pagsisinungaling. Okay? At gayon din, makita natin na ano yung mga evil na dapat nating iwasan. Pagsisinungaling, yung pagganti, okay? Ang ibig sabihin pala ng lying is cover up. Kita niyo? Kung manonood kayo ng mga investigasyon sa Senado ngayon at sa maraming pagsisinungaling. Bakit? Kino-cover up nila. Tama? Huwag na lang sabihin natin yung mga lalaki at mga nagtataksin. Nagsisinungaling yun kasi kino-cover up nila. Tama? Kaya yung pagsisinungaling, akala nyo, ay, white lie lang yan, simple lang. Hindi, kasama po yun sa listahan ng pupunta sa impyerno. Revelation 21:8. Ang last na binanggit ito sa lahat ng sinungaling. Tingnan nyo, magagawa ba ng mga engineer yung lahat? Nagsimula yan saan? Kasi, sinungaling yan. Nakita nyo? Yung billion pera na yun, lahat yan nagsinungaling. Nagsimula lang dito. Akala nyo, dito lang yan. Ang gagaling yan sa puso. Kaya ito yung sinasabi ng Biblia sa atin. Kung gusto nyo ng mabuting buhay, good life, huwag kayong gumaya doon sa mga engineer nyo. Magkaroon ka ng maraming pera. Iwasan mo yung magsinungaling ka. Okay? Mag-cover up ka. Ang totoong Kristiyano, we are committed sa katotohanan. We're committed to turn the cheek, to give back good for evil. Ano yung ibig sabihin pag sinampal ka, di ba? Sabi sa Biblia, pag sinampal ka saan? Sa kanan, bibigay mo ang alam niyo ba ibig sabihin noon? Pag sinampal ka, gumawa siya ng masama, di ba?
Ano natural ng tao? Ha? Gaganti, di ba? Pero, pag binigay mo yung kaluluwa, you're doing good. Hindi na yan? Lately ko na lang din. Yung po, ibig ko sabihin, hindi ka gumanti. Kaya mo ibinigay yung siyempre ka sa kanan. Tama. Basta, dito sa kanan. Dito sa alimaw. Ibig sabihin, may ginawa sa iyong masama. Hindi ka gumanti. Binigay mo pa yun. Diba? Subukan niyo ba yan na sinigawan kayo ng boss niyo imbis na sigawan ka? Sorry po, thank you po sa kanya. Nag-iiba rin siya. Yan po yung ibig sabihin mo. It writes. Kinantanan po na ng Biblia. Ano yan? So, yun po yung dapat nating eliminate para magkaroon tayo na mahalin natin yung buhay natin araw-araw. Makita natin ang buhay natin maganda araw-araw. Halisin natin yung mga evil, lying, retaliation. At anong dapat natin? Do the positive thing. Kanya, turn from evil and then do good things. Kaya, mga kapatid, o sa mga eskwela, huwag mo lang sabihin, anak, huwag mong gawin yan, ha? Pag wala siyang ginawa, tigil nga siya. Wala akong gagawin eh. Babalik ulit siya doon. Dapat, pag inayaw mo yung masama, meron kang mabuting gagawin kasi vacuum eh. Umayaw ka rito. Wala ka namang itinurong mabuti. Eh dito lang siya sa gitna. Eh anong inclination ng tao? Pumunta ba dito sa mabuti? O dito? Ay di ba balik ulit dito? Tama? So kinakailangan, sabi dito, turn away from evil and do good. Para walang moral vacuum. Kaya kinakailangan mag-commit tayo sa paggawa ng mabuti. Ayan po yung sinasabi dito, ulitin natin. Sa verse 11, sabi niya, ang masamay iwasan, tumigil ba doon? Ang gawin ay tama. Liwanag yan, ha? Okay? At yan din po yung sinasabi sa Psalms, no? Araw pa sa Old Testament, sabi niya sa English, depart from evil and do good. Okay? Seek peace and pursue it. Okay? Sabi, sa Tagalog, mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapan, kampi ang kapayapaan. So, merong negative. Ano yung negative? Huwag mo gawin ang masama. Huwag. Dapat meron kong gagawin. Okay? So, ano sabi? Let him do good. Okay? So, dito, sa talatang ito, verse 14, ay meron po tayong apat na napakahalaga na ipinag-uutos sa atin. 4 imperative commands. Number 1, sabi dito, let him turn away from evil. Ang ibig sabihin ng turn away means to ano? To reject. Eh, di ba may kanta? So, ano? Layuan mo. Eh, hindi ka naman talaga nilalayuan. Nasa paligid natin nga lagi yan eh. Tama? Iwas ka sa drugs, iwas ka sa inom, sa pagkat. Nandiyan lagi yan. So, anong dapat mong gawin? Reject. Kaya sabi doon, say no to drugs. Yun ang po ibig sabihin ng all. Kasi lagi nandiyan yan eh. Tama? Pwede ba ang gawin yun? Pwede po. Naalala ko po yung aking panahon ng kaklas ko. Ang graduation po namin, wala akong handa. Abanggit ko sa inyo. No? Nagtampo ako sa mga kasi walang handa. Pag-aantay ako ng pansit man lang, wala man. Pagong dito, wala ako i-graduate. So, nakitulog ako, nakisaya ako sa mga kaklase ko. Sila nagiinom nga, may marijuana pa nga sila nun eh. Okay? So, inaalok ako. Pepsi lang ako, chippy. Tanda.